kaya mo daw gayahin yung boses ng kalabaw. Totoo ba? Usap sa kanya. Ha? Kaya mo? O, sige nga, sample nga. Okay, sige, bibilang ako. 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. Wow! Ang galing! Wala, ang galing mo naman! Ang galing, naiintindihan niya yan. Anong sinabi mo? Alam ko pagod na pagod ka ngayong araw na to, so ayun. Kakakain. Ang kakain mo pa lang? Oh, kakakain niya lang. Oh, ayun. Nakikipag-communicate ka. Isa pa nga. Okay. 1, 2, 3, go! Oh! Ano sabi mo? Sabi ko magpapaalam na kami kasi may importante pa kami. Lahat. Kaya pala malungkot siya. Okay, o sige, tara na, bilis, alis na tayo. Ang toxic ng pamilya ko, isama nyo na rin ako sa toxic na yon. Alam nyo ba mga kapatid, dati ganun po talaga kami, as in, mas sobrang toxic pa. Ito, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi sobra ko pong namimiss ngayon yung mama at papa ko. As in, gusto ko silang makita at excited po ako na magkakasama-sama ulit po kami. So, sa mga nagtatanong po dyan, bakit hindi po namin kasama sila mama, papa, si Ena, tsaka si ate Erica. Actually mga kapatid, wala po kaming issue. Kasi po, may kanya-kanya rin po silang buhay. Lalo na po yung kapatid ko, may pamilya na rin po itong si Ena, pati po si ate Erica. Pero one of these days mga kapatid, magkakasama-sama po kami. Eto mga kapatid, pinag-isipan ko to ng mabuti kung i-open ko ba siya sa inyo. Pero sige, para magbigay na rin ng inspirational sa inyo. Alam ko mga kapatid, ang pamilya kasi hindi po perpekto yan. So, may mga nagkakamali, may mga hindi nagkakasundo sa pagitan ng magulang, pati anak, nagkakamali ang anak, nagkakamali rin ang magulang, pero at the end of the day, magulang mo pa din. So, kami po kasi magkakapatid is very emotional kami pagdating sa isa't isa. Yung emotional po namin is pikunan. So, palagi kami napipikon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali yung bawat isa sa amin pagdating sa amin. Ha? Halimbawa, may i-correct kami, may i-correct kami, i-correct ko namin yung mga kapatid namin, i-correct din kami ng mga kapatid namin. Nagkakasilipan kami. Alam niyo mga kapatid, ganito po yan ha, mahaba-habang kwento to. Ito po, yung dalawa kasing kapatid ko na to, si Adrian tsaka si Elaine, hindi na nila naabutan yung hirap ng buhay na meron kami talaga. So kami po kasi dati, 4 lang kami, si ate Aya, si ate Erica, ako, tsaka si Ena. So mahirap po talaga yung buhay namin noon pa. So, really blessed na lang kasi maaga din binigay sa amin ni Lord. So, lumaki po talaga kami na palagi magkakaaway, palagi nagsisilipan, nagseselosan. Yung mama ko po pala waray, kaya matapang yan. So yan mga kapatid, ako po kasi maaga rin po akong nawala sa amin. Parang 15 wala na ako. Si ate 18, si ate Erica 14, si Ina rin ata 14. Wala na po sa amin. Kasi nga po, gusto namin makatakas doon sa bahay. Ayaw namin sa bahay kasi nga palagi kaming may mga issue, palagi kami nag-aaway-away. So alam niyo mga kapatid, na-realize namin nung wala na kami sa bahay few years, nung nagkakasarili na kaming buhay, nagkakaisip-isip na kami, palagi namin namimiss sila mama. Kaso natatakot kami kasi nga yung nanay ko po kasi is matapang. So natatakot kaming ma-award. So yun mga kapatid, syempre, dahil nga palagi kami nag-aaway-away dati, nakakapag-open kami sa mga barkada namin about sa family namin. Especially pagka nakikita namin yung barkada namin is yung pamilya nila is maayos. Hindi perfecto, pero masaya. Yung ganun. Sa amin kasi, somehow nagiging masaya din, pero lumaki nga kami sa puro katoksikan. Pero hindi naging hadlang yun para makumpleto ulit kami magkakapatid. Nakita nyo, kumpleto kami lahat dyan mga kapatid. So syempre, no, nag-i-start din kami mag-vlog doon, hindi rin naman ganun kadali kasi may kanya-kanya kaming gusto. Hindi naman lahat is gusto mag-vlog. Hindi naman lahat kami magkakapatid gusto magpakita sa social media. Even yung papa ko ayaw din talaga. Yung mama ko naman ngayon, okay, gusto na rin sumama sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako ha, pag gusto niyo malaman nyo, ang hindi ko po palaging kasundo sa bahay namin ay si Ena. Ayan, si Ena, hindi ko siya palaging kasundo pero okay kami. Tapos si mama naman po, talaga, lagi kaming nagkakasagutan ni mama pero I realize na mali talaga ako na sagutin yung magulang. Dumating pa sa punto talaga nag-away kami. Pero syempre at the end of the day, kami lang din naman ang fix niyan. So may mga time na kailangan ko ng yakap ng magulang. Sa totoo lang, yung mama ko kasi talaga waring matapang, ipaglalaban yun kung ano talaga yung ano niya. Pero ngayon, nasasabihan ko na yung mama, wag na iwasan na natin yung toxic. Nasasabihan ko naman yung mama ko na ganun. Kaya sa mga nagsasabi na parang nagsisiraan kami, naiintindihan naman namin yung bawat isa kasi that time noon alam na namin talaga na toxic kami. Ngayon alam namin na naging toxic kami noon. So nakakapag-open kami sa ibang tao like buti pa kayo ganyan yung pamilya kasi yung ganito ganyan. So mali pala kami doon. Kasi syempre imbis sa pinag-uusapan namin is nakakalabas pa sa ibang tao. Pero isang bagay na lang din ang natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi very open na rin naman kami sa isa't isa ng pamilya ko. So intindihan, unawaan. Pero syempre hanggang ngayon inaaral pa rin po namin kung paano kami magtatagal
magtagpo sa gitna. Pero syempre, naniniwala ako, nandiyan si Lord, swear, nandiyan si Lord, ipapagitan namin sa amin yan para magtagpo kami lahat sa gitna. So, hindi perpekto yung pamilya ko, kagaya ng pamilya ng iba, nag-aaway-away, nagseselosan, minsan nakakapag-open sa mga barkada about sa nangyayari sa pamilya. Pero syempre, at the end of the day, pagka nag-usap lang din kayo, pinag-usapan nyo na maayos, magtatagpo kayo sa gitna. So, yun mga kapatid, namimiss ko lang kasi talaga yung mga mama ko tsaka yung papa ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang yakapin, gusto kong sabihin sa kanila na mga pasensya na matigas yung ulo namin. Kasi magkakasundo na rin naman po kami magkakapatid, lalo na si ate, close na close kami, si Adrian tsaka si Elaine. Syempre, as ate, si ate kasi yung nag-guide sa amin, gusto niya mapaayos yung buhay na meron kami. Si ate kasi lahat ang nag-manage sa amin sa ngayon. Kumbaga parang gusto niya mapaganda rin lahat yung buhay namin. Hindi lang parang gusto niya mapaganda. Even, ayun sila, si ate at si mama, nagkakatampuhan din sila. Pero syempre, at the end of the day, mas iisipin pa rin natin yung pagmamahal sa pamilya. Hindi perfecto, hindi rin maganda yung mga nangyari sa amin before sa family namin kasi sobrang naging toxic kami. Pero at least alam namin na naging toxic kami. So, pag sa amin may nag-aaway-away, lagi namin sinasabi, wag na tayo magtinoxic, wag na tayo mag-toxic-toxican. Kailangan pag-usapan natin yung mga bagay-bagay kasi tayo mismo ang fix niyan. Especially, nasa social media tayo. So, mamaya, may kumalat na ganito, may kumalat na ganyan, kesa nag-open tayo sa ibang tao. So, sa atin na lang. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ko sa pamilya ko. Kasi yung ibang tao, magiging ano pa nila yan parang magiging ano pa nila sa inyo na pang-asa, di ba toxic kayo, ganito, ganyan. Pero wala kami magagawa kasi hindi lahat ng tao is mapiplease namin. Importante, kami magkakapatid, is pinifix po namin yung relationship namin sa mga magulang namin at yung relationship ng magulang sa amin. So, nagkakaroon na po kami ngayon ng connection, unti-unti. Pero wala po kaming issue, kaya hindi sila kasama sa mga vlog. So, sana nasagot ko yung tanong nyo, konti lang yung kinuwento ko about sa family namin, kung paano kami nag-start, kung bakit hindi kasama, kasi nga po may sariling buhay at pamilya. Pero sa mga susunod po na mga araw at linggo mga kapatid, makikita nyo na po sila, nakasama po namin sila. So lahat kaming pamilya magtutulungan. So walang problema na hindi masusolusyonan kasi at the end of the day, kayo lang din pamilya ang magtutulungan tsaka magdadamayan sa huli. So yun lang mga kapatid, sana ewan ko kung maganda ba yung na-share ko sa inyo, pero wala naman na akong sasabihin ng ibang tao about sa family ko kasi ang dami nagtatanong talaga bakit hindi kami magkakasama, ba't di kami kompleto, bakit magkakapatid lang kami. So gaya ng ibang family, nagiging toxic minsan, nag-aaway-away, nagkakatampuhan, pero at the end of the day, kami lang din yung magdadamayan. So yun lang mga kapatid mo. Sobrang nag-breakdown yung kapatid ko dahil sa kasinungalingan ni Saidi. So alam ko mga kapatid, yung iba sa inyo alam na meron na talagang girlfriend si Saidi, or umami na talaga si Saidi na meron siyang girlfriend. Syempre mga kapatid, bilang kapatid ni Elaine, nasasaktan din ako para sa kanya. Alam ko na wala naman sila, pero kasi yung kapatid ko, obvious naman talaga na nag-spend din siya ng oras kay Saidi, naglaan siya ng feelings, naglaan din siya ng effort since hindi pa naman sila. Much better na hindi pa pala sila nung nalaman niya na may girlfriend si Saidi. Alam niyo mga kapatid, may mga hint talaga nakakapagtaka lang. Syempre yung kapatid ko nung nag-open sa akin, alam niyo yung mga bagay na naaalala niya, like na nag-propose si Saidi na gusto na kita maging ligawan ulit. Minsan may mga off-cam na sinasabi niya na gusto na kita maging girlfriend. Siguro kaya yung kapatid ko hindi niya pa maibigay yung matamis niyang oo kasi meron pala talagang ganitong eksena. Nakakalungkot lang din kasi mga kapatid, si Saidi naman kasi mabait naman sa amin pero syempre may mga bagay talaga na hindi inaasahan. At the same time, si Ella Dax po mga kapatid, wala naman talaga siyang wala naman talaga siyang inahas kasi first and foremost, si Ella po kasi is tunay na jowa. Siya po talaga yung girlfriend po ni Saidi. Syempre si Elaine, very emotional, hindi niya napigilan na i-broadcast niya yung emosyon niya. Ayan, nakita yung mga kapatid, grabe yung iyak niya, grabe yung luha na ibinigay niya sa mga nagsasabi po na scripted. Alam niyo mga kapatid, syempre may mga vlog po kasi iba dito na kailangan ko talaga is magkasama po talaga sila. Minsan mga nagpapa-shoutout, tapos may mga games kami na kailangan magkasama sila. Syempre kumbaga, be professional. Kailangan magpaka-professional ka lang din talaga. At yan yung palagi namin na tinuturo sa kapatid ko. So ako, masasabi ko lang mga kapatid sa nangyari kay Elaine, kay Ella Dax, kay Saidi, kailangan nila ng space, kailangan nila mag-usap-usap kasi si Ella Dax is matagal na pala dito. At the same time, si Saidi, yun nga, at the end of the day, mali. Kasinungalingan pa rin yung ginawa niya. Pero wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan. So sana maging maayos pa din lahat.
everything will be all right soon. So, love lang mga kapatid ha. Sana supportahan nyo pa rin yung kapatid ko even na nagkakagulo sila ng ganyan. Even Saidi, supportahan nyo din siya. At saka si Ella Dax, huwag nyo siyang i-bash kasi biktima lang din siya. So, yun lang mga kapatid. Rate nyo po yung mga hininga ng mga kapatid nyo. Ay, gustong-gusto ko yan. Sino ba naman ako para tumanggi? So, i-rate na natin. Simulan natin sa bunso hanggang sa panganay, 1 to 10. Yung 10, yung pinakamabango ang hininga sa amin at mukhang walang makakakuha nun. At yung 1 naman, yun ang pinakamabawang hininga sa aming magkakapatid. So, let's simulan natin kay Elaine Yay. So, ito si Elaine Yay. Kung makikita nyo, not same. Hindi ganyan ang itsura niya. Ang usapan natin dito, hininga. So, i-rate ko siya 1 to 10. 2. Ayan, may natira pa naman akong konting awa kaya tinuko. Buti nga hindi ko winan eh. Kasi as in, hindi nyo talaga kayang tiisin. Ako nagsasabi sa inyo, sa mga kaklase dyan ni Elaine, kayo po ang magpapatunay 1 to 10, 2 lang po talaga. Ewan ko, baka nga yung mga kaibigan niya, 1 pa. Ito si Adrian, ang doktor niya po ay si Doktora Remini. Ayan, pati po si Doktora Face Up. Ayan, so usapang hininga tayo, 1 to 10 ang mabibigay ko sa kanya is 3. Mas lamang lang siya ng konti kay Elaine. Enayay ang sumunod sa akin. Ang mabibigay ko sa kanya, out of 10 is 8. Ayan, mabango-bango ang hininga po ni Enayay. Hindi ko pa naman siya na-encounter na amoy something ang kanyang bibig. Amoy mayonnaise na may tinapay. Parang ganun. Ito naman si Ate Erica, ang pangalawa sa aming magkakapatid, ang aking Ate Erica. So, ibibigay ko dito sa ate ko, rate 1 to 10 is... Kung may 0 nga, isi-0 ko kasi yung baho talaga amoy tuyo. Sa atin talaga magkakapatid, ikaw ang pinaka-powerful, ikaw may pinaka-makapangyarihan, ikaw ang may hawak ng brilyante ng hininga. Charis. Ito naman si Ate Aya, mabibigay ko sa kanya 9. Hindi naman siguro siya perfecto, so 9 talaga. Siya ang may pinakamabangong hininga sa amin. At the same time, siya ang may pinakamalinis na hygiene sa amin. So, yun. Kung tatanungin niyo ako bakit wala ako, syempre magbibigay din ako ng rate para sa sarili ko. Ako kasi alam, doon ka nga ate. Alam ko, ano ba yan? Ba't ba sige na singin si ate? So, ngayon ako kasi alam, ate naman eh. Ako kasi alam ko kung mabaho yung hininga ko or hindi. So, ako, ang hininga ko, 1 to 10 is 2. Tay kami ni Elaine. Totoo, tay talaga kami ni Elaine. Parehas kami ng hininga. Ang baho talaga. Alam nyo, pag tumabi kayo sa akin, maaamoy nyo talaga. Lalo na yung ipin ko dati, yung crown pa lang, yung affordable na crown or veneers pa lang. Yung ipin ko talaga, promise, kung makakatabi nyo, kung hininga ko nanununtok. Yung hininga ko, promise, parang masasabi mo na, grabe, parang isang taon tong hindi nag-toothbrush. Pero totoo, walang halong eme. Yung hininga ko po talaga, i-rate ng 1 to 10. 2 po talaga. Baka nga 1 pa eh. Alam yan ng mga nakakasama ko, pati ng jowa ko, pinagtitiisan niya lang talaga ako. Pero sabi sa akin ng jowa ko, ano daw, ang nagustuhan niya daw talaga sa akin is yung hininga ko. Hindi ko alam kung true yun. So yun lang, nirate ko man yung mga kapatid ko sa mga basher dyan, sa mga nagko-comment. Kasi last time, nirate ko din yung mga kapatid ko, yung mga pagmamahal ko sa kanya. Grabe naman yung mga comment nyo. Halos murahin nyo na ako. Oy, kahit na ganito ako, mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Binabardugol ko lang talaga sila kasi yun yung sign of love ko. Diba? Si ate naman eh. Ayun si ate. Ayun si ate. Chari. Okay. Hindi nakapasok si Elaine Yay or yung kapatid ko sa top 6 ng Mr. and Miss Manix 2026 Summer Edition Runway. Kung mapapansin nyo mga kapatid, naka-upload na po siya sa YouTube ni Sir Manix ng Manix Boys na lumabas na yung mga nag-Victoria's Secret Angel. Ibig sabihin po nun mga kapatid, yung top 6 na yon, sila lang po yung nakaabot sa finals. At yung kapatid ko mga kapatid, totoo po, hindi po talaga siya nakapasok sa top 6. Nakalungkot mga kapatid, pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan is manalo siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan pasok siya, 'di ba? So, hindi rin kasi magandang nangyari mga kapatid kagaya niya napilay si Elaine. Kung mapapansin niyo mga kapatid, si Elaine po is nadapa sa stage hindi dahil syunga-syunga siya, kung hindi po dahil nagkaroon po kasi siya ng injured sa kanyang tuhod. Sinong nakapanood noon na si Elaine po is nadapa or nadulas sa stage mga kapatid dahil hindi niya po kinaya yung pain sa kanyang tuhod. Pero at the end of the day, lumaban pa rin po siya. Mga kapatid, abangan niyo kung sino yung mananalo or kung sino yung magwawagi talaga mga kapatid sa Mr. and Miss Manix 2026 Summer Edition. Syempre kasama din dyan yung mga gays natin dito sa Manix family. So, congratulations sa mga nanalo mga kapatid. Congratulations sa inyong lahat. Hindi man pinalad yung kapatid ko, pero syempre ang importante mga kapatid is nagpakita siya ng kanyang galing at bumangon pa rin siya. Ang importante dun mga kapatid is napasaya po namin kayo. Okay? So, yun lang mga kapatid. So, walang tigil na suporta pa rin sana yung ibigay nyo sa kapatid ko at sa amin at sa buong Manix fam. So, yun lang.